Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong IDQers. And welcome once again sa ating Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel na inyong mapapanood sa ating YouTube channel at Facebook page na iDocu by John Paul Siniel. Sa araw po na ito ay ating makakausap at makakapanayam ang nooy dating estudyante ng University of the Philippines na nag-NPA sa Mindoro Island na kalaunan po ay sumuko sa pamahalaan ngayon. Ang atin pong bisita sa araw na ito, walang iba kung hindi si Ka Jove. Jove, o also known as Yuri, ano yung proseso, bakit ka nakapasok sa bagong hukbong bayan? Noong una, nagsimula ako bilang aktivista eh. Tapos isa akong student leader. Tapos yung mga nararanasan ng bansa natin, mga problema, krisis, yan yung motivation ko para kumilos. Tapos sa proseso ng Paikibaka, tapos nadagdagan pa ng mga pang-personal na mga karanasan, edi mas kumbaga umuunlad yung pagiging radicalized sa punto na yung isang extreme na hakbangin ay katanggap-tanggap sa akin noong mga panahon na yun. Oo. Kaya nung panahon na nakakilala ako ng nagre-recruit para sa Armado Paikibaka, tinanggap ko. Kasi siya eh, kumbaga acceptable siya para sa akin eh. Bilang isang solution, bilang hakbangin, bilang isang highly motivated na individual para sa pagbabago ng lipunan. Pero yung pagpasok mo bilang aktivista, of course, you were influenced, shall we say? Ganun ba? Siyempre lahat naman may lahat naman na-influensyan eh. Pero may siyempre, hindi ko sasabihin na naging biktima lang ako. Meron din ako May participation ka? May conscious decision din ako. Okay. Na batay dun sa kung ano meron ako, galit, di ba? Disappointment. Kasi siyempre kapag kabataan, idealistic ka eh. Correct. Kaya yun yung naging karanasan ko. Okay, so para sa iyo kasi kadalasan sa sinasabi ng ibang mga sumukong NPA, nabiktima sila ng maling ideolohiya. Yun yung kadalasan kong napapakinggan. So, ayaw mo nung, sa iyo, hindi yung katanggap-tanggap na rason? Ay, hindi naman. Naiintindihan ko sila. Okay. Kumbaga kung yun yung nararamdaman nila. Pero ako personally, gusto ko maging responsible sa decision ko. Kumbaga, yun yung naging takbo ng buhay ko eh. Kumbaga, kasi ang isang particular na katangian ng isang petit bourgeois o middle class, lower middle class sa katulad ko. May kaya ako pero hindi ako ganun ka privileged. Kaya may mga bagay na kumbaga may idealized version nga ako sa isipan ko. Oo. Na dapat ganito, halimbawa, sa yung education dapat accessible para sa lahat, ganyan. Tapos yung contradicting siya sa reality na hindi. Kasi may bureaucracy na umiiral. Tapos
sa ano pa, sa labas pa, edi may parang negative nung perception natin ng reality na parang katapusan na ng mundo. Tapos syempre kapag kabata ka pa, medyo naive ka eh. Tapos ano pa ako, kumbaga madami, bukas na bukas yung isipan ko sa mga outside influences na naging highly attractive sa isipan ko yung mga radical na pag-iisip. Yung iba when they are an activist, kung ano yung skills nila, kakayahan nila, pinapakita nila doon yung kanilang aktivismo. I understand that you took up fine arts, though hindi mo natapos yun. Do you express your ideas of a particular society through painting? Oo. Yung art na ginagawa ko, iba't ibang forms of art eh. Bilang isang aktivista, naranasan ko syempre mag-participate sa street art, protest art, ganyan. Gumawa ng mga effigy, mural. Ganon. Pero iba rin, sa mga personal ko naman na artworks bilang isang painter. Iba yung subject matter. Kasi mas introspective saka philosophical yung yung aesthetic na hindi siya ganoon ka politicized. Kung hindi siya pasok doon sa criteria ng isang political na art. Pero kumbaga compartmentalize siya. Nag-participate ako sa isang political na artistic movement, pero at the same time, may espasyo ko para sa sarili mong self-expression na iba. So ano yung mga kadalasan mong pinipinta for your own may kinalaman siya sa sa parang kung sa lengguwahe ng Pilipino, kalooban. Parang paano ko ipapakita yung kalooban visually. I see. Bilang ako, personal, parang sa nararanasan ko. So, parang ganun, ugali, attitude, ganun ba yun? Mas state of being sa isang particular na situation. Okay, pero tao kadalasan mong or nature? Humanoid. Humanoid. Ibig sabihin, parang sa ko dun, parang spirito. Parang ganyan. Okay. Sa FEG, sa participation mo dun sa political, sino yung last mong ginawa ng FEG? Si Duterte. Duterte. And then sinunog yung FEG. Ganun ba yan? Sinunog. Yung malaking FEG ni Duterte, hindi eh. Kasi yung unang zona niya, hindi sinunog. Yung sumunod, yung 2017, sinunog yun. Pero hindi ako main dun eh. Parang laki lang ako eh. Tumulong lang ako. Tumulong ka lang. Okay. Ganun naman yung collective kasi na siya eh. Walang pwedeng mag-angkin eh. Kaya collective na effort siya. Naging part lang ako. Yun lang yung kaya kong ibigay. So kahit sa aktivismo, collective lahat. Hindi pwedeng pag-iisip lang ng isang tao. Dapat collective lahat kasi ang tawag doon collective leadership eh. Pero may individual accountability. Kumbaga collective leadership tapos collective individual accountability, ibig sabihin hindi ka main character. May diyan eh, may parang kasabihan yung kung ang kilusan ay karagatan, yung karagatan yung masa. Tapos yung tilamsik ng alon, yun yung mga leader. Kumbaga part lang siya ng karagatan. Okay. I see. Malalim nun Oo nga, no? All right. So, this was in 2017 na kung saan aktivista ka na nito. Tama? Or your activism is earlier than 2017? Earlier pa. Pumasok ka sa Kilusan ng 2017? Hindi, mga pa. Siguro 2013.
bilang aktivista. Aktivista. Oo. Kasi 'di ba part 'yun sa Oo, understanding ko, White Area Committee yung legal. legal, Oo, sa tapos legal. mayroong armadong pakikibaka. Armadong Pakikibaka. So si Armadong Pakikibaka pumasok in 2017. 17. Oo. Pero nakikita mo yung mga parang sinasabi nating mga leader doon sa Armadong Pakikibaka na nakikisalamuha or sumasali din sa mga rally. Well, yung leader hindi. Pero may mga ako sa karanasan ko, may nakilala ako sa rally na nakita ko sa loob. Na apparently matagal na silang NPA bago Okay. pa ako makapasok sa loob. Bago ka pa makapasok Oo. sa loob. Tapos, Yung mga panahon na yun, kasi possible pa yun eh. Yun. and then pumasok ka sa pagiging NPA. What did you do? Nag-impake ka lang? Ano nga yun eh, bago ko pumasok sa Armado Pakikibaka, ano yun eh, bilang aktivista, may na ako eh, may handaan na ako ng mga gamit. Pero nung panahon na pumasok ako, hindi ko nadala yun. Ay, hindi mo nadala? So kaya wala akong gamit nung pumasok ako. Kasi talagang lang. Sino nabigay sa'yo ng mga gamit? Ako nag-ipon ako ng gamit, bag, damit, yun. So, nagpaalam ka sa nanay mo? Parang hindi ako nagpaalam. Hindi talaga pwede magpaalam, ganun ba yun? Yung Pwede naman, pero syempre di mo nasasabi sa nanay mo, nanay, mag-NPA ako bukas. Oo. Wish me luck. Pagdasal mo na lang ako, hindi naman ganun eh. Mawawala ka na lang bigla. Mawawala Oo. bigla. Nung aktivista ka, syempre nalalaman siguro yan ng mga magulang mo. Alam nila. Alam nila. Aktivista ako. Tapos, bibigyan ako ng propaganda sa kanila na tungkol sa mga political issues. Pero hindi mo nakuha sila. Parang hindi ko naman hindi ako actively nag-recruit eh. Pero gusto ko lang sila maging aware. Kasi tanggap ko na hindi sila magiging hindi sila magiging katulad ko. Saka ayoko rin Ayaw mong maging ganun sila, kagaya mo. Well, hindi naman exactly maging na ayoko. Mas hindi ko lang binigyan ng effort ba. Kasi kahit sa kahit sa pagre-recruit hindi ako namimilit. Oo. At least ako ganun. Tapos parang may sa likod ng utak ko, parang okay na ako na. Ako lang. Ikaw lang. Ako lang yung radical Sa pamilya mag-isip. nyo. Oo. Para sa mga kasama ko dati, conservative yun eh. Pero para sa akin, at least, ayoko na magkakaparehas kami. Yeah. Ganun ba? Oo. Iba ka din ha? Oo. Yung iba talagang gusto isama yung buong pamilya. Oo. Para isang sila. Isang utak lang Isang at utak lang. walang kontra. Oo. Sapat na sa akin yung mag-sympathize sila. So how was the experience inside the armed movement? Mahirap. Iba yung iba yung nasa isip mo eh, na mangyayari, kung ano mangyayari, kaysa dun sa nararanasan mo. Kahit yung mga tao para may expectation ka sa mga tao na hindi naman. Kaya, Anong expectation mo? syempre, parang, ang nasa isip ko dati, NPA, talaga yun, mga grupo yun ng mga komunista. Na kasing radical ko mag-isip. Pero pagdating dun, hindi naman lahat ganun eh. Parang mas eksakto yung sabihin na grupo siya ng mga simpleng masa na for some reason na nagtipon-tipon kasi din yung nag-converge baga yung mga buhay namin dahil may mga pinaniwalaan kami na magkakaparehas. Yes. Ibig sabihin, hindi sila Marxist mag-isip talaga. Ibig sabihin, kasi pagka Marxist parang Hegelian, parang may idea ng
materialist dialectic, ganyan. Mm. Hindi. Ordinaryong magsasaka yan eh. Yes. Katutubo yan eh. Mm. Na may dahilan siya kung bakit siya sumama. Parang, alba kapag tumagat, kasi nakaranas siya ng injustice, dinaya siya ng tabong niya. Mm. Kaya pagka sa mga Tagalog na magsasaka, lalo na yung mga inabot yung panahon ni Cory, kaya panahon ni Ramos. Oo. Panahon na yun, medyo pa yung mga kasundalo eh. Medyo mabalasik pa eh. Kaya yun yung motivation nila. Mga ganun. Okay, pero with your presence doon, kayo na mga talagang pinag-aaralan yung Marxismo, Leninismo, naku-convince ba sila na tanggapin din yung mga kalaliman ng isip nyo? Ano yun eh, ang trabaho, ako kasi parang political instructor eh. Mm. Ang trabaho ko, palalimin yung motivation sila na ginagawa natin to dahil gusto natin na isang lipunan na walang pribadong pagmamayari. Ibig sabihin, dadating sa punto na yung lupa para sa lahat. Tapos walang mayaman, walang mahirap. Kahit na hindi natin abutin, at least nagambag tayo sa ganung direksyon. Ganon. Ngayon, syempre, sa simpleng paliwanag, parang madaling isipin. Pero kapag nandun ka sa ganung sitwasyon, mahirap siyang intindihin. Kasi hindi naman yun yung pinag-iisipan mo sa pang-araw-araw eh. Correct. Ang iniisip mo, saan ka kukuha ng pagkain, paano ka hindi Yan yung realidad. Yan yung realidad. So kahit yung mga NPA pala, yung mga armado, nagli-lecture pa rin kayo? Mas madaming oras na nag-lecture. Ay, ganun. Para i-solidify yung kanilang paniniwala. Kasi napakahirap manatili doon sa ganung sitwasyon. Kasi kalaban mo gobyerno eh. Oo. Pero yun eh, most of the time, yung mga ideas na malalalim, hindi naman siya yung hindi yan yung magpapanatili sa mga tao. Ang magpapanatili sa mga tao yung camaraderie. Yung bukod pa dun sa kahit hindi mo na isipin yung yung mga prinsipyo ba na magkakasama na kayo eh, hirap at ginawa eh. Gawin na kababaw, mahirap nang umalis. Kapag nawala yun, kapag nagkasiraan kayo ng paikisama, magka-crumble yung unit. Kaya doon papasok yung mga patakaran. Kapag may mga tao lumalabag ng patakaran, nasisira yung unit. Tapos yun. So yung camaraderie na nararanasan mo doon sa loob, yun yung nagpatibay sa'yo. Bakit talagang you stayed with them? Yun eh, hindi rin siya ganun ka-ideal. Ibig sabihin, hindi siya perfect. Ibig sabihin, mas madaming panahon na siya, talagang pinaghirapan na mangyari. Kasi iba't ibang tao, iba't ibang pinanggalingan, iba't ibang ugali. Tapos mas madaming panahon na may hindi magkasundo. Ganun ba? Tapos may mga pasaway, may mga lumalabag na patakaran. Ngayon, paano mo yun bilang isang political instructor? Paano mo yun babaliktarin na na kahit na magkaaway kayo sa mga mabababaw na bagay, hindi kayo magkasundo, magkasama pa rin kayo. Kaya ganun. Doon na papasok yung politika, yung mga prinsipyo. Kaya ganun. Tapos dahil doon papasok yung bilang magkasama. Parang hindi tayo magkasundo. Tapos hindi ka trip pero magka-unit tayo. Kasi NPA tayo, ganyan. Doon na papasok yun eh. Tapos bukod pa doon, yun yung malalim, yung mababaw. Kapag iniwan kita, mahirapan ka. Kapag iniwan mo ko, mahirapan ako. Kasi kalaban natin yung gobyerno eh. Kapag umalis ka, wanted ka, yari ka. Parang ganun yung ganun, mga simpleng lang, hindi siya ganun
komplikado. Hindi siya tulad nung nung sa propaganda ba na ultimate na solusyon, kaya Oo. sobrang sobrang extreme namin mag-isip. Hindi naman eh. Mga tao lang din kami na ano mo yun. Kataon lang na NPA kami. Sa iyo ko na impindihan ng ibang perspektibo kasi of course marami na ako nakakausap ng mga commander, mga kadre, mga political instructor kagaya mo. Pero ito, this is a different perspective na narinig ko sa iyo, and I appreciate you with that explanation. However, sabi mo kanina mga mahirap sa loob. Apart doon sa sinabi mo mga ganon. Siyempre, dahil ito ay armadong pakikibaka, you have to take arms, di ba? Oh, yeah. So, dito sa armadong pakikibaka na ito, prior to this conversation, meron tayong pinag-usapan kanina na experience mo, lalo na kung bakbakan. Can you explain a little further about the bakbakan na mahirap na karanasan? Yung mahirap na parte ng buhay ng isang NPA, syempre, laging nasa utak mo yung pangamba. Yung panganib na, halimbawa, ngayong gabi, wala kang kasiguraduhan na hindi ka mapapalaban sa madaling araw. O kaya pwede ka mabomba, ganyan. Kaya yung pang-araw-araw mo, na yun yung inisip mo, that in itself, mahirap yun eh. Tapos, yung araw-araw, inahanda mo yung sarili mo sa isang tinatawag na war footing. Gigising ka, babangon ka ng maaga, ililigpitin mo yung pinagtulugan mo. Tapos, constant effort na naka-pack up ka. Kapag may kailangan ka, kunin mo sa loob ng bag mo. Hindi pwede pagkatapos mo kunin, nakakalat yung gamit mo. Diba? Tapos, kapag halimbawa, yung dudumi ka, punta ka sa masukal na hindi pwedeng, ka lang magpaparaos ka lang para, i-relieve mo yung sarili mo eh. Kailangan talagang matalas yung pakiramdam mo na, baka may kaaway dyan sa, so, alerto ka always. Alerto ka parati. Kakain ka, hindi ka dapat, kumbaga hindi pwedeng, nakababa yung alerto mo. Hindi ka pwedeng... Yun yung mahirap na bahagi sa pagiging NPA. Kasi kalaban mo gobyerno eh. Yes. Napaka lakas ng kalaban mo. Parang kukumpara mo yung sarili mo sa kalaban mo. Talagang halos imposible. Correct. Sila maraming armaments. Kayo walang ganon. Yun nga. Kaya patibayan ba ng loob? Tapos pero habang tumatagal, masasanay ka sa ganong buhay, parang ipapaubaya mo na lang din sa kung oras ko na. Hindi mo pwedeng ipaubaya sa Diyos kasi walang Diyos. Yan, walang. Diba? Kung maniniwala ka man sa Diyos, sa'yo lang yun. Tago mo lang yun kasi... Hindi pwedeng ideklara. Oo. Pwede may deklara, pero wala kang kasama doon. Sa'yo lang yan. Kung naniniwala ka sa Diyos, ikaw lang yan. Kung dadasal ka, magdasal ka ng sarili mo. Kasi walang relihiyon ng NPA. Oo nga. Walang ibang inaasahan, di ba? Bathala o manunubos. Oo. Re-respeto naman, pero ikaw lang yan. Ganon. Oo. Kasi kami, may nakasama ako na talaga nagdadasal. Really? Oo. Pero dahil yung lalo na ibang mga kasama na matagal ng na hindi na rin sila religious, parang kapag nakatalikod siya, tatawanan siya, ang weirdo naman ito. siya pa yung weirdo. Parang ganun. Ba ikaw, did you pray pag nakipagbakbaka na? Meron din. Oh, pagka talagang may matindi na rin yung takot. So the idea of God na meron ka naman nung bata ka pa, hindi nawala nung Hindi naman nawala. I see. Kumbaga, na siya, nasa mo na siya. Nasagot naman yung mga dasal mo habang nasa loob ka. Mukhang nasagot naman. Kasi buhay pa ako ngayon eh. Oo nga. Mahal pa ako ng Diyos, kumbaga, sabi ng ibang tao. Yun eh, kahit yung mga commander,
ang sabi nila, kahit matagal na panahon kang di naniniwala sa Diyos, pagka matindi na yung bakbakan, talagang magiging religyoso ka rin. Lalo na Now pag we may, understand. lalo na pag may helicopter, tapos may puputok na bomba. Ayan. Yun. In the middle of the bakbakan, sabi mo kanina, yung adrenaline mo habang nagbakbakan, malakas pa. Oo. But afterwards, medyo Yan. mag-die down. Sa iba-iba ang mga tao eh. Ah, But sa'yo, ako, lalo na sa akin sa mga naging karanasan ko, sinikap ko na na maging pag hindi ako mag-isip ng labas dun sa kung ano yung nasa harap ko. Kaya hindi ako napapraning. Ngayon, pagkatapos, yung mahirap na bagay pag nakikipagbarilan ka ay yung mismong pagkatapos ng labanan, hindi yung mismong labanan. Kasi bilang isang guerrilla na lumalaban sa gobyerno, nasa disadvantageous ka na position kumpara dun sa kalaban mo. Kaya hindi ka pwede manatili dun sa lugar kung saan ka nakipaglaban. Di tulad sa sundalo, pag nakipagbarilan sila, kahit kumain sila doon pagkatapos, kasi wala nang gagalaw sa kanila. correct. Di tulad sa amin, Kayo hinahabol. kailangan namin umalis, kailangan namin kumabila ng bundok, maghanap ng tubig kung saan kami pupunta. Tapos ang mahirap doon, pagkatapos ng labanan, yung biglang bagsak ng adrenaline, sobrang lanta ng katawan mo. Tapos hindi mo pa alam yung kung ano yung nasa direksyon mo. Kasi napalaban ka eh. Hindi mo alam kung may naka-blocking doon sa direksyon mo. Kaya yung pangamba, yung pagod ng katawan, tapos yung bagsak ng adrenaline, sobrang hirap. Kaya yun yung mahirap na parte sa labanan, hindi pa yung mismong labanan. Sinabi mo kanina, mahirap nang maglakad. Mahirap maglakad. Kasi lambot yung katawan mo. Oo. Tapos hindi tulad sa sundalo, kapag napalaban sila, kahit tangkalin nila yung bag nila, ayos lang. Kasi kaya na palitan yun eh. Kami, dala namin yung bahay namin, yung tulugan namin, pagkain namin, damit namin, lahat. Tapos nasa likod namin yun habang nakikipagbarilan. Although nung mismong barilan, hindi namin maramdam yun kasi may adrenaline. Pero pagka umatras na ramdam yun. So after nung na kayo, siguro mga ipagpalagay natin 10 to 30 minutes na bakbakan, atras kayo, where do you find refuge? Yung commander, tatayain niya kung saan maluwag. Tapos, halimbawa, napalaban dito, atras ng 100 meters, mga gano'n lang, magpahinga lang ng mga 1 minuto, tapos lakad ulit. Tapos hanggang sa makakabila kami ng Bundok. Nagkapila So, kami. mas okay na yon. Okay na yun. Kahit hindi malayong-malayo, basta may distansya. Alright. The food. Kung ano yung dala namin. Kadalasan, anong dala niyong pagkain? Bigas sa kadilata lang. Pero pag maubos yun, yung dilata, gagamitin lang namin sa mga ganung okasyon. Hindi namin siya gagamitin sa pang-araw-araw. Kaya yung normal na kinakain namin, kung ano yung makukuha namin sa isang lugar. Ibig sabihin, kukuha may ubod, o kaya puso ng saging, gulay, yun lang, yung ulam namin. lulutuin niyo yun. Lutuin namin yun. So may mga phosphoro lighter kayo dapat sa handa dapat kayo always. Oo. Mahirap yan pagka maubusan ng lighter sa asin. Yan. Yan ang hindi pwede mawala. But in the later years of your being an NPA, sabi ng mga sumukong una sa inyo, or sumuko din sila nung later, siguro mga December of last year, 2023, humina daw yata yung supply ng pagkain, yung mapagkukuhanan ninyo ng suporta sa basing masa, saka sa mga kaalyado. Oh, totoo yun. Kasi, anong reason, anong factor kung bakit humina yung suporta? Ang isang factor dyan yung yung Whole of Nation approach.
Yung whole of nation Kahit approach. kahit nasa loob pa ako, aminado yung mga kasama Na? na dahil dun sa NTFL CAC sa whole of nation approach, talaga may ano siya, May effect. may direct na epekto siya sa ano, sa kalagayan namin. Mm-mm. Kasi ano kumbaga nakabuelo yung ano, yung anti-insurgency. Mm. So, sa lahat ng front may may dagok. Okay. Kaya yung logistical na aspect talagang matindi rin yun. So, yung whole of nation approach, sabi nyo, may direct effect yun sa pakikipaglaban. So, anong nakita nyo pala doon sa community? Having that whole of nation approach. Ang ako, sa pagtingin ko sa karanasan ko rin, lalo na bilang propagandista, Mm-mm. yung isang maisip ko kagad, yung mga sundalo hindi siya yung tulad sa propaganda namin. Ibig sabihin, mababait yung mga sundalo. Parang kumbaga, Okay. sabi ng masa na nakasalumuha ko, dati, pag NPA mabait. Tapos pag sundalo, mabalasik. Mm-mm. Ngayon daw, parehas na. Mabait na parehas. Oo, parehas. Ang problema, yung NPA nangihingi. Yung sundalo Yung sundalo nagbibigay. Ay, nako. Ayun. Yun yung problema. Kaya, syempre, hirap din naman yung masa. Mm. Kaya, yun. Alright. How about the programs of the government? Nakikita nyo ba na talagang nakaka-penetrate na sa mga komunidad? Ano rin yun isang bagay din na na dati kasi yung mga sundalo, laban lang yung hanap Yes. Ngayon, kumbaga, sila na rin yung nagdadala ng mga agency sa mga liblib na lugar. Ngayon, ang psyche kasi ng mga tao, yung psychology nila, kahit kahit band-aid solution yan, basta naramdaman nilang may may tulong, malaking bagay na sa kanila. Although hindi ko sinasabi na band-aid solution yung mga kahit lang, parang extreme example lang. Oo. Kumbaga, malaking bagay na yun sa kanila. Correct. Human as we are, siguro, or example, Filipinos as we are, pag tayo natulungan, tinatanaw natin yun na utang na loob, di ba? Do you agree? Oo. Kaya, kung nakikita yun ng komunidad na sila yung mas nakakapag-provide ng pangangailangan, pero sa inyo, kailangan kayo ang humingi ng manok, kayo ang humingi ng kung ano-ano. Dati kasi, may punto rin naman kasi sa history natin na UNPA, nakapagdala talaga siya ng mga project sa mga liblib na lugar. Yes. Kung saan nagkulang yung gobyerno. Yes. Halimbawa, sa nairihan ko, yung mga dumagat, tinuruan sila magtanim ng saging. Tapos, dun sa lugar na yun, kahit yung mga Tagalog, tinulungan sila magkaroon ng mga palayan. Kaya, nagkaroon ng suporta. Ngayon, yung NPA, hindi na ganoon ang performance. Hindi na ganoon yung performance nila. Tapos, at the same time, yung sundalo, sila naman ang gumawa nun. Imbes na mag-focus lang sila sa paikipaglaban, tinulungan nila yung local government na mag-identify ng problema at maghatid ng solusyon. Okay. Kaya malaking bagay siya sa suporta ng masa. Okay. Yung mga kabataan gusto magsundalo, tapos hindi na rin yun yung ambisyon na always na maririnig ko, lalo na sa mga bundok. Yung mga kabinataan gusto magsundalo. Tapos yung motivation para sumuporta sa isang insurgent group, parang nababawasan din. I see. Kaya kapag halimbawa, pupunta kami sa isang lugar, papakainin kami, itatago kami, para lang hindi kami mapahamak. Pero yung sabihin na sumuporta sa isang revolusyon, hindi na. Wala nang ganun. Parang na lang, yung malasakit na lang ng isang Pilipino sa kapwa Pilipino, yung umiiral. Okay. Hindi na siya hindi na siya dahil bagsak natin yung gobyerno. Hindi. Walang ganun. Kahit yung mga masa na sinasabi naming susing masa, dahil ayaw nilang mapahamak kami. Pero hindi na nila sasabihin, yung magigiyento sila, yung kontra talaga sa gobyerno, hindi. Okay.
having that factors, nung political instructor ka sa loob, hindi sumagi sa isip mo na siguro wala na talagang pag-asa yung pakikibaka. Yun. Can I decide to Magandang tanong yan. surrender? Magandang tanong yan kasi kapag objective ka mag-isip, objective mag-isip, talagang hindi mo talaga mapagkakaila na na hindi maganda yung kalagayan bilang isang insurgent. Kasi mahirap kumuha ng suporta ba, yung sustainability. Correct. Tapos iniisip mo, lalo na ako noong panahon na yun, parang nandiyan naman yung crisis, nandiyan naman yung mga dahilan. Bakit yung mga tao hindi nagre-revolusyon? Pag-iisipan ko yun ng matagal. Tapos simple lang naman yung tanong yung sagot sa tanong Kasi may ibang may ibang dahilan yung mga tao Kumbaga hindi pa sapat yung yung kalagayan para maghimagsik yung mga tao. Ibig sabihin hindi pa gano'n kalala. May iba pa silang may iba pa silang pwedeng gawin. May mga kumbaga hindi pa punto to ng wala pa yung mga tao sa punto na last resort na. Okay. Hindi pa ganoon ka desperate. Yes. Hindi tulad dun sa kung paano namin gustong i-perceive yung reality. Kasi pagka insurgent ka, sobrang bulok na talaga ng lipunan, kailangan na itong ibagsak. Kaya mag-revolution na tayong lahat, ganyan. Pero hindi pa ganoon Okay. Kasi mere fact na buhay pa yung mga tao, may mga problema talaga. Pero yung mga Pilipino kasi tawag dito, resilient. Tapos industrious. Magaling silang Totoo yan. Magaling silang dumiskarte. Kaya saka hindi kumbaga mas attractive sa ordinaryo Pilipino na maghanap ng solusyon sa problema. Madiskarte. Di ba? Kaya doon ko naisip na baka ang tawag dito, baka kailangan mag-relax ng konti. Ganyan. Ngayon, yung psyche ko naman, yung kaisipan ko naman, lagi, kailangan ko maging optimistic. Parang dihado kata kami pero siguro, sige lang. Kasi nandito na ako Yes. Kumbaga, para hindi ako maging defeatist, palatalo mag-isip. Pero ina-acknowledge ko na hindi talaga paborable. Hindi tulad dun sa kung paano siya gustong ilahad ng kilusan. Na matindi yung crisis, matingkad yung tunggalian. Pero reality rin na yung mga tao hindi tulad namin mag-isip. Okay. At mas gugustuhin ng mga tao maghanap ng ibang paraan para solusyonan yung problema. Bukod pa dun sa isang extreme na solusyon. Hindi naman naglaban yung sabi mong relax muna tsaka yung pagiging positive mo. Well, yung ganun kaisipan ko, ako lang yun. Sa'yo lang yun? Ako lang yun. Kasi, syempre, sa isang political party, lalo na sa isang communist party, kung ano yung political line ng party, ng kilusan, yun dapat yung masunod. Kumbaga, may isang factor dyan na pwede mong questionin, pero sa pang-araw-araw mo na operation, dapat mo sundin. Pero syempre, ikaw nagdadala sa sarili mo. And nakikita mo din, the reason why pumasok ka is not just being influenced, but you also participate with the kind of thinking that you had. Pero, saan mas matimbang doon? Ang mag-relax o makipaglaban pa? Ako talaga, sa loob, kapag may opportunity ako, tumutunggali ako. Kumbaga, mayroon akong may sarili akong kaisipan. Okay. Ngayon,
syempre, sa yung lingwahe ginagamit ko, hindi, maingat din ba ako? Ayokong palabas sa sarili ko na, na parang tinutunggali ko na yung doktrina ng movement. Parang nasa packaging na, parang medyo tagilid tayo Pero syempre, yung mga kasama ko, na political, instructor din, mas magaling sila dumibate Ganun. Ako, hindi naman ako ganun. Hindi naman ako trained makipagdebate. But of course, hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman that there are a lot of matatandang mga kadre na slowly nalalagas. Alam namin yun. We have, sa Mindanao, we have Kauris. And then, si Menandro Villanueva, I'm sure, kilala mo siya, si Cabo. And then, yung mag-asawang Chamson. And then, nandyan pa si Joma Siso na namatay din sa ibang bansa. Hindi yun nagpaano sa inyo, nagpahina? Alam mo, ang reality niyan, kahit sa ibang lugar, ito nabasa ko to sa isang article tungkol sa international security na totoo sa kalagayan namin. Pag may namamatay na matandang leader, yung mga kasunod dyan nararadicalize. Kaya hindi solusyon yung patayin mo yung mga leader. Doon may siya, setback siya kasi syempre yun yung karanasan nila, yung wisdom nila nawawala. Pero yung mga susunod sa kanila na mga next in line, mas nailalagay kumukulo. Nailalagay sila sa isang kalagayan na kailangan nilang i-push yung sarili nila maging isang leader. I see. Kailangan nilang mag-step up. Kaya nararadicalize sila. Ngayon ang question dyan, gano'ng karami yung next in line? Yung next in line. Yung next in line. Kahit hindi pa yung na-radicalize. Ito yung problema ng Kilusan. Kung titignan mo yung mga tao, yung composition ng mga tao, batay sa edad, para siyang hard glass. Ganyan. Yung mga patatanda, madami. Pagdating mo sa talubata, yung 35 to 50, biglang kukunti. Okay. Tapos kabataan, na walang karanasan, walang wisdom, walang, kumbaga, parang, hindi alam yung baguhan pa, madami. Ngayon, naiimbudo, parang bottleneck. Kakunti yung papalit dun sa mga nalalagas na matatanda. Kasi pagdating mo ng 30 sa Armado Paikibaka, ayaw mo na. May ganun. May ganun talaga. Pagod ka na. Kasi hindi tulad nung 70s, di tulad nung 80s, di tulad nung 90s. Well, sa bagay, yung mga panahon na iyon, medyo pangit din naman ang lipunan. Oo. Ngayon may hindi siya ganun ka hindi siya ganun ka tindi. Kasi somehow, yung sabi mo nga, yung NTF-ELCAC, yung whole of nation approach, talagang may naibigay na mahalagang bagay para sa buhay ng tao. Dati hindi ganoon walang kalsada. Ito pa, yung mga kalsada mas nakapenetrate. Ako, I for one, malawak ang road network sa Pilipinas ngayon. I for one, I was able to, naglakad kami ng isang napakalayong sitio just to cover, siyempre bilang journalist. Lakad yon 2 araw. Pero sa period ng 16 hanggang 22, nabuksan yung mga malalayong area. Well, given the fact that the president then was a Mindanaoan. So, nakapasok yun. So, yung mga taong medyo talagang grabe ang suporta sa Juana, yun yung pinaka-issue nila noon na walang kalsada. Teka muna, mukhang okay na ang gobyerno. So, bakit pa kami, diba? Wala kayong bagay talaga yung infrastructure sa buhay ng mga tao kasi may may direktang epekto siya sa
economic na kalagayan ng isang komunidad. Yung whole of nation approach, of course, this happened sa panahon ni Duterte. So, tama yung mga advisor tsaka yung presidente mismo sa pag-create nung whole of nation na yan. Well, may ano sila, di ko masasabing tamang-tama. May mga ano rin naman may mga lapses din naman may mga pagkukulang. I agree. Pero ang masasabi ko, meron siyang tagumpay. Kumbaga may goal siya nung naabot. Yun yung masasabi ko. Of course, yung mga past presidents, may mga ganong tinrabaho din. Sa tingin mo, who among them na talagang medyo natamaan ang NPA? Ang magiging objective ako, talaga, si Duterte talaga. Ang may malaking dagok sa ilusan. Kasi si Duterte, isa siyang strong na personality. Tapos yung mga nasa ilalim niya, malakas din ba yung following niya. Yung mga nagtatrabaho sa kanya, dedicated. Tapos isang factor pa niyan, mga military men yung kanyang Totoo yan. Pagka sundalo kasi, kung anong sabihin ng superior niya, talagang gagawin niya Oo. Yes, sir. Yes, sir. Kasi ganoon din naman sa amin Kapag sa NPA, kung anong sabihin nung pamunuan, yun dapat yung gawin. Kaya na-appreciate ko yun. Kumbaga, may respeto ko dun sa ganung katangian na naging tauhan ni Duterte. Okay, but which part of the whole of nation approach that you think should be improved? Ang isang bagay talaga na dapat i-improve, na sa tingin ko rin naman nag-improve din, na madami magdi-disagree sa akin, yung mga venues ng mga tao for democratic discussion. Ang isang maganda example nito, halimbawa sila Sir Kabangbang. Pupunta sila sa mga community. Malayang nagsasalita yung mga masa na sa loobin? Sa loob, yung kung anong hinaing nila sa gobyerno. Na wala silang pangamba na may persecute sila ng gobyerno. Kasi ina-assure mismo nila Sir Kabangbang, nila Sir Guevara, na sige, sabihin niyo lang sa amin kasi yun yung tatrabahuin namin. Yung ganong aspeto dapat yung i-emulate sa buong bansa. Okay. Kasi yun yung naging epekto, napaka-effective na approach. Kasi kung bakit ko nasabi to, kasi yung mga nasa gobyerno, meron siya idea na ito yung problema sa ganitong mga lugar, sa sakupan nila. Pero pagdating doon, hindi pala yun. Tapos lalo na yung solution, napaka-off. Yeah. Kasi, kailan ba, ito yung sa akin lang, prinsipyo, kailan ba nasusunod ang bisita sa loob ng bahay? Tama. Diba? Pag bisita tayo, hindi tayo pwede sabihin na ilipat itong hagdanan, ilipat yung pintuan. Hindi ganun Hindi ganun. Pero commonly, based din sa aking experience, pag ang taga-gobyerno pumunta ng komunidad, kung ano-anong iniisip na proyekto na hindi naman pala kailangan yun ng taga-komunidad. So, tsaka hindi effective. Example, gusto nilang magtanim ng niyog. Gusto nilang magtanim ng niyog ng mga tao. Pero kalayo-layo naman pala ng kalsada. Kaya yung iba, sabi nila, nung binigyan sila ng niyog doon in some part of Davao City, anong gagawin namin sa niyog, sir? Na ilan lang piraso ang maipapasok sa sako. E di magtanim kami ng mais. Yan, tama. So, yun yung gusto mong, isang example yun. Oo, tama din naman yun. Madaming, may mga particularities kasi sa mga komunidad. Okay. Na kapag natugunan mo, may malaking epekto sa kalidad ng buhay nila. Kaya yun. So, minsan, simple lang yung solusyon. Tapos, minsan kasi yung mga nasa gobyerno, magaling mag-isip ba na hindi lapat sa lupa. Oo. Ganun. Baka kulang din sila ng research. Ganun ba yun? Kulang sila ng research. Immersion. Immersion.
Minsan naman, kung ano yung magandang idea, yun yung hindi, hindi na natutupad. I see. Oo. Batay sa karanasan ko sa mga lugar. Of course, kasi ilang taong ka nga sa NPA? Oo. Mag-anim. Mag-aanim. Tapos, yung aktivismo, ilang taong ka doon? Bago mag-NPA, 13 yung sabi mo. 13. 13, edi 4. 16, 17. Mga close to 10. No? Oo. So, yung close to 10 na yan, bakit tayo kumambyo? At nandito na ngayon sa pangangalaga ng pamahalaan. Ang isang, nagkaroon ako ng ng pag-asa eh. Nakilala ko yung mga kaaway ko dati. Dapat kumbaga pala kilalanin talaga ang kaaway mo para maiba yung perspektibo natin. Hindi sila yung berdugo na mga demonyo na tulad ng kung ano yung dinoktrina sa amin eh. Okay. Kung paano ko sila titignan dati. Hindi. Kumbaga, sabi nga ng mga commander dito, parehas naman tayo ng gusto nagkaiba lang ng pamamaraan sa kanang ideolohiya. Oo. Tapos, sila mismo nagsabi sa akin na, kung ano yung advocacy mo, ituloy mo pa rin. Wag ka lang humawak ng armas. Yun lang. Huwag ka lang pumatay ng tao. Kasi lahat naman tayo, kahit sila rin, gusto rin nila ng kumbaga, magbago rin yung bansa natin for the better. Kumbaga, nirespeto rin nila kami bilang kung ano yung advocacy. Ang problema lang, syempre, armadong paikibaka, malungkot na kwento, nagbabarilan, nagpapatayan, kasi magkaiba ng paniniwala. Which is ayaw nila. Ang isang bagay kasi, na dapat maintindihan ng mga tao, sa mga tao na nakaranas ng digmaan, yung mga tao nakaranas ng digmaan, sila yung ayaw ng digmaan. Yes. Pansinin mo, yung mga tao na gustong nagsasabi na, Digma. digma, na yan, patay na sila lahat. Oo. Ubusin na yan sila lahat kasi yung iba yung paniniwala. Sila yung walang karanasan sa labanan. Kumbaga, ang mga sundalo, batay sa ngayon nakilala ko na sila yung may malaking pagrespeto at pagtingin na sagrado ang buhay. Kasi, sila nakikipagdigmaan sila eh. Wow. Yun yung isang bagay na kinahangaan ko rin. Tapos, yun. Kumbaga, dahil doon, at dahil nakilala ko yung mga opisyal dito sa 2ID, 203 Brigade, parang nagkaroon ako ng pag-asa na may mga ganitong tao pala eh, na akala ko dati masasama. May mga mabubuting tao na nagtatrabaho sa gobyerno. Yes. Na bagamat hindi perpekto yung gobyerno, may mga kurakot talaga. Pero meron din mabubuting tao. Tapos, doon ka tumingin. Doon ka tumingin. Kasi, kapag titignan mo lang yung negative, talagang Malulugmo ka talaga. Madidepress ka. Totoo yan. ka. So, henceforth, you surrendered. Yes. And how is the life of being here? Iba siya dun sa inaakala ko. Kasi, yun nga, sinasabi, torturin. Walang torture Walang sa'yo. torture. Walang kurot. Wala, di nga kami Noong una nga, bawal kami mag-basketball kasi baka daw masiko. Oh? May concern na gano'n? Oo, ngayon pwede na. Kasi, I see. alam na ng mga tao na hindi naman kami ginagalaw. With the way you speak and how the you smile, pero nakikita ko na talagang maliwalas ang pagmumukha mo. Though I do not know you in the past, no? Dito lang sa pag-uusap natin, but with the way you speak, talagang kontento ka, satisfied ka sa pagbabalik loob. Oo naman. Kasi may pag-asa nga ako eh, dun sa mangyayari. Oo. Kasi madaming challenges sa bansa natin ngayon. And na kumbaga may panibago akong perspective. Parang hindi ako ganun ka pessimistic mag-isip. Kaya yun. At least meron ng ganun. So what's your plan now? Naisip ko tapusin yung pag-aaral, tapos maging tinatawag na creative entrepreneur, kung alam niyo. Kasi dahil sa mga lugar na narating ko, may mga naisip ako na mga
Pwedeng pagkakitaan. Project. Hindi naman pagkakitaan kasi ano eh, pag sinabi entrepreneur, meron kang naisip na solusyon. Okay. Tapos gagawa ka ng sistema na tumutugon doon. Okay. Na mag-sustain sa... Magbigay ng isang, gawin siyang economic activity sa isang lugar. Not necessarily negosyo. Okay. Like for example, bahagi mo sa amin kasi yung mga ako, isang lugar na tingin mo pwedeng may aktibidad. Halimbawa ako, kasi nag-aral ako sa Fine Arts. Nakarating ako sa baybayin ng Nakar. Tapos nakita ko yung kalagayan ng mga dalampasigan. Yung basura natin kasi napupunta sa dagat eh. Tapos kapag napunta sa dagat, dadagsa siya sa dalampasigan. Ngayon, ang daming plastic sa dalampasigan. Tapos sa isip ko, noong una ko naisip kagad, yung pagdating ko doon, yung batay doon sa mga materials na nakita ko, PVC, mga plastic bottle, okay. Tapos mga rubber. Pwede itong i-recycle. Tapos dun sa college ko, napag-aralan namin yung kung ano pwedeng gawin dun sa mga materials na yun. Ay, gano'n. Yung halimbawa, lalo na yung PVC, pwede mo siyang durugin, gawin mo siyang granules, tapos pwede siyang maging bala ng 3D printer. Tapos yung mga masa doon, lalo na mga dumagat sa Nakar. Sila mismo, ginagamit nila yung mga napapulot nila, nire-recycle nila. Ginagawa nilang kaluban ng itak, puluhan ng itak. Minsan ginagawa nilang dingding. Ginagawa nilang lagayan ng plato nila. Galing nga eh. So, yung ganung klaseng ingenuity ng mga tao, pwede mong paunlarin yan sa isang sistema na pwedeng magbigay sa kanila ng economic sustainability. Kung gagawin mo siyang isang sistema. Ang galing. Ganun. Meron ako training sa UP. Parang gusto ko siyang dalhin doon. So did you share that to the brigade? Hindi pa. Hindi pa. Matagal ko nang naisip 'yun. Pero naisip mo 'yun habang nandun ka sa wow. Tapos dito naman sa Mindoro, halimbawa diyan sa Magsaysay. Ang problema diyan tubig. Ang nakakatawa diyan, yung ironic diyan, madaming tubig sa dagat. Pero syempre di mo pwedeng inumin yung tubig dagat. Pero murang technology yung tanggalin mo yung asin sa tubig dagat. Tapos pwede mo siyang gawin tap water. Kumbaga, may mga makina na ilalagay mo sa tabing dagat, tapos ipapump niya yung tubig, tatanggalin niya asin, tapos ang labas nun, tubig na purified water. So para hindi mahirapan yung mga tao na pang-supply nila ng tubig. By this time, anong source nila ng tubig? Mainom at pangligo? Doon sa isang barangay, may isang lugar doon tawag Bukal. Doon sila kumukuha. 3 barangay kasi kumukuha. May mga bukal. Malakas yung Bukal. Malakas yung Bukal. 3 community yung umaasa sa isang. Pero hahakutin yun. Inigib nila. Walang tubo, going to their communities. Ay, gano'n. Kaya yung iba, kung meron silang water pump, yun, para sa tanim nila. Pero most of the time, walang tubig. Tapos isang beses lang sila sa isang taon na kapag tanim dahil sa tubig. Kaya kapag naglagay ka doon ng desalination, tatanggalin mo yung acid sa tubig, tapos gawin mo siyang purified water. Pwede mo siyang gamitin bilang irrigation kapag malaki yung sistema. Okay. Pwede mo rin siyang gamitin pang inom ng tubig. Okay. Magdadagdag ka lang ng filter. So that's a good idea. We're excited na makapagtapos ka talaga ng pag-aaral para you can pwede kang mag-initiate niyan. Talagang parang gawin nisip mo, ko siya parang passion dito ako sa ganun eh. Para yung idea mo na yan, iikot natin sa buong Pilipinas. Hopefully, Diba? At least, napakalaki ng purpose ng iyong pagsuko. And we are glad. So, ilang taon na lang ang kukunin mo sa UP? Siguro 2 taon pa. 2 taon. UP pa rin? UP pa rin. Sana. Kung tanggapin nila ako.
Ganun ba? Bakit? Hindi ko alam. Inisip ko lang. Wala namang gano'n na dati kang NPA, babalik sa eskwelahan. Wala namang kasong gano'n na hindi tinanggap. May mga ano rin naman kasi, may mga katulad ko rin na bumalik nakabalik naman sila. Okay. So, with that, we thank you. As much as I would like to talk to you the whole day, but kailangan natin magtapos. So, thank you very much, Jove, also known as Yuri, for sharing your story and for trusting us to, narrate that. A very wonderful story. God bless you. And see you sometime at na-implement na yun. Next natin kita, na-implement na yung gusto mong gawin. Maganda yun. Congratulations. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal kong IDOCuers, sa panonood ninyo sa buhay ni Ka Jove. Naway meron pa kayong napulot na aral sa kanyang mga isinalaysay sa atin, lalong-lalo na po sa ating mga minamahal na kabataan. Maging gabay sana po ang buhay ni Ka Jove sa inyong mga tatahaking landas, lalong-lalo na kung kayo ay nasa mga universidad ng ating Republika ng Pilipinas. Sa inyong lahat po, mga minamahal kong IDOCuers na patuloy pong sumusubaybay at nanonood sa ating positibong kwentuhan with John Paul Siniel, maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po ay hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe, IDOCU by John Paul Siniel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. You can also share and like our Facebook page, still the same name, IDOCU by John Paul Siniel. Sa Ginoo ang himaya ug dungog. To God be the glory. Hangtod sa sunod nato nga positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel.